What's going on mga cutie pies? Joe Moto here. And this my friends, ang Hyper Naked ng Suzuki. Guys, ito na atang isa sa may pinakamagandang intro na ginawa ko sa mga vlogs ko. First time nating makapunta dito sa lugar na to ng Carmona. Para tayong wala sa Pilipinas eh. I mean, tignan nyo naman, di ba? Ang lawak, tas puro baka. At first time din natin gagamit ng 1,000 ng Suzuki. Kaya I don't know with you guys, pero sobrang excited na ako para sa unang upo. Bago natin umpisan tong video na to, pag-usapan muna natin yung puso ng GSX-S 1000. Ginamitan nila to ng 999cc displacement, liquid cooled 4-stroke, 16 valves inline 4-cylinder double overhead cam na may lakas na 150 horsepower at 11,000 RPM at 106 Newton meters of torque. Ganun po siya kalakas. 19 liters of fuel capacity, may bigat na 214 kilograms at mabibili nyo ngayon ang motor na to for an SRP of 755,000 pesos. Hindi na masama para sa isang Hyper Naked, diba? Dahil medyo against the light dito. Dito tayo sa part na to. Huwag lang sana tayo mahulog. Guys, gusto kong makita nyo ang ganda ng pagkakahulma ng GSX-S 1000. I mean, tignan nyo naman, napakatalim, sharp like a knife. I mean, tignan nyo yung pagkakahulma ng tangke, sabayan mo sa may shroud. Proportion, diba? Ang ganda rin ang pagka-blue niya with matching silver. Ano ba to? Sticker ba to? Ay, hindi, kasama siya. Para siyang may camouflage effect dito sa side fairing. Ganda, no? Gusto ko rin yung tail end niya na medyo pataas, pa-scoop yung main seat niya, tapos biglang tirik ng tail end, diba? Aluminum frame, tapos bandang silver na dito sa part na to. And kung titignan natin yung headlight niya, alam mo, habang tinititigan ko yung headlight niya, para ba siyang may balbas, diba? Mahabang headlight na may 2-step LED. Ganda nito mga cutie pies. Tingnan nyo to ha. Wala ring silbi. Tirik ng araw eh. And meron tayong winglet aesthetics dito sa side fairing. Ang ganda, no? Ang lapad, ang brusco ng harapan niya eh. Oh. Adjustable KYB suspension fork na naka Brembo brakes. Hindi po naka Brembo yung master cylinder natin. Malapad yung pillion seat at malapad yung gulong natin. Naka 190 tayo sa rear, tama ba? Na stock tire na Dunlop Sport Max. Aftermarket, naglagay siya ng SC Project canister, slider. Ano ba to? May bread box pa ba to? Oo nga. So medyo tahimik pa to. And bar end. At ito ang itsura ng tail end nya. Ewan ko guys hindi ako ganun ka-fanatic ng mga tail end ng Suzuki. Para bang hindi nag-innovate yung tail end nila. Na-stuck sila sa design nila noon. Okay Joe, tumigil ka na sa kakadaldal mo dahil oras na para sa unang upo. Mataas-taas din pala. Though hindi naman ganun kataas na mataas talaga. Okay. Lapad ng tangke. Height natin is 6 foot. I'm 85 kilograms in weight. At ito po ang itsura ko kapag nakasakay sa GSX-S 1000. Haba ng pangalan nito, GSX-S 1000. Okay din eh, no? I mean, straight yung legs ko, yes. Pero naka flat foot naman tayo. Tsaka malambot yung puan. So this is our cockpit. Ito po ang itsura niya. Natama yung knuckle ng gloves ko sa bar end. Dito yung stock niya eh. Medyo maliit yung stem. Siguro mas magandang mas mahaba to. Or joke, lumuwag. Oh come on man. Dapat di ka na pala kinalikod. Yan, ganyan ka na ha. Mabalik tayo. So this is our cockpit. At ito ang itsura ng mga buttons niya. To the left handlebar, meron tayong passing light. Malaking button para matagil yung mga information sa dash and also modes, signal light and busina. To the right, kill switch and ignition switch at hazard. Cool ng hazard nito. Brake lever natin, tulad ng sinabi ko kanina, naka conventional lever tayo.
Mas maganda sana kung naka Brembo master cylinder din tayo. Dahil nasa hyper naked tayo eh. Pero anyway, okay lang din naman yun kasi adjustable naman siya. And to the left, meron tayong napakasimpleng clutch lever. Tignan natin yung dash. Boom. Okay, parang ang dilim. So this is our dash. Parang dilim. Maraming nangyayari sa dash niya. And yung mga font natin, parang alam mo yung mga pixelated font, mga sinuunang font sa Windows. Parang ganun eh. Ang daming nangyayari sa dash niya. Dahil excited na ako para sa soundcheck. Si Project Canister. At ito ang tunog niya. Okay. Parang mabait pa siya, no? Ganda ng tunog eh, no? Okay guys, bye-bye na natin tong maiwagang lugar ng Carmona. Guys, ang pangalan po ng lugar na to is Davilan, mga kitipay. So kung gusto nyo pumunta dito, Davilan, waste nyo lang. Okay, so I think kakaliwa tayo dito. Hindi ako familiar sa lugar na to, mga kitipay eh. Pero mukhang maganda ang daan dito. Alright, before we begin this first ride, gusto ko lang i-shoutout si Brother Ferriel, isang masugid na subscriber natin. Message niya tayo through our social media platform. At gusto niyang malaman yung perspective natin dito sa GSX-S 1000. Sakto, hindi pa tayo nakakahawak ng kahit anong 1000 ng Suzuki, tama ba? May mga ilang-ilan akong kaibigan na naka GSX-R 1000, pero hindi ko naman nagagamit yun eh. First time natin makagamit ng 1000 ng Suzuki. Oh God, ang sarap nito. Bago pa ako ma-inlove sa motor na to, ergonomics of the bike. Guys, nasurpresa ako kasi ina-expect ko medyo aggressive si GSX-S 1000 eh. Kasi nasa hyper naked tayo eh. What do I feel about the comfort and the ergonomics? Sobrang upright natin. Hindi tayo aggressive riding position na naka, alam nyo yun, attack position. Hindi eh. Alam niyo yung position na I can do this all day? Parang ganun eh. Tsaka straight yung legs natin eh, oh. Ito yung position na hindi ako magre-reklamo kahit mag-ride pa ako ng isang buong araw eh. Though, ang lawak ng handlebar natin. And medyo off sa akin yung turning light niya. Medyo mahahaba kasi, oh. So we have 3 riding modes, A, B, and C. A yung pinakamalakas, yun yung sabi natin sport mode. Gamitin niya yung full potential ng bike. So B is sabi natin street mode or road mode. And C yung parang rain mode. We have 5 level of traction control. Pwede nyo ring patayin to. Naka-assist and slipper clutch, pero I do feel na matigas yung clutch lever natin. May clutch assist naman tayo, pero hindi ko alam kung bakit matigas to. Pero mga cutie pies, meron tayong tinatawag na quick shifter and bleeper. Nagagawa nun, pwede tayo magpalit ng gear nang hindi tayo pumipiga ng clutch. At least nasa mataas tayo na RPM. Sabi natin 3,000 RPM I think. Kaya subukan natin yung quick shift nya. Down shift. Grabe to. Woo! The power! But wait, that's only riding mode B. What if, paano kung ilagay natin siya sa sport mode? Paano ba to? Ano ba? Wala bang ididilim tong dash natin? Ano bang odo nito? Odo natin is 2,000 km. 2,000 km pa lang to. Sabi sa akin ng owner, 1 year na daw sa kanya yung bike, tapos 2,000 pa lang natatakbo. Garage King. Yun, riding mode. Punta tayo sa A. Subukan natin yung power ng sport mode nya. Stick tayo sa traction 3 or palitan natin 1 kasi ganun talagang road mode, mahina ang traction. I mean sport mode. Okay, subukan natin sport mode. Ah! Naangat, nagwiwili tayo mga kitty pies. This is too much power. 106 Newton meters of torque.
Grabe tong motor na to. Titilapong ka nito. Bumalik tayo saglit sa engine mga K-Defy. So technically the engine is called a K5 from Suzuki. Ito yung same engine na ginagamit nila sa GXSR 1000. Pinakilala nila ang K5 noong 2005 at until now ito yung ginagamit nila. Though may mga onting tweaks, may mga onting adjustment dahil sa Euro 5 compliant. What I like about the legendary K5, andun yung grunt niya in low RPM, andun yung power niya sa mid RPM, and also andun yung duluhan niya pagdating sa top end. So baliw tong makina na to mga cutie pies. Sport mode pa ba tayo? Balik na natin sa road mode. Ano ba tong nasa dash niya? Tempered glass ba to? Parang may mga bubble sa ilalim eh. Pero anyway, para protektado na rin yung screen nyo, diba? Saan ba tayo pupunta? Ano na ba lugar to? Solid yung growl nito eh. Pero medyo tahimik pa to mga cutie pies eh. Kapag tinanggal yung bread box nito, kaya full system to. Ow! Sarap sa ears. Goodbye neighbors yun eh. Yung gano setup eh. The bike is until 11,000 RPM bago mag redline. Sold na yon. Alright, andito na ata tayo sa highway ng Carmona. 214 kilograms. Mabigat yon para sa isang motor, pero para sa displacement niya and sa itsura niya, para sa akin decent na yun eh. Sabay mo pa ng malapad na gulong na 190. Maganda yung power to weight ratio ng bike eh. I mean, kahit mabigat siya, dahil sa lakas ng power niya, parang gaan-gaan niya dalhin ba? Ba talaga pag naka-naked eh, no? Pag medyo mabilis ka na, yung windbreak salo mo. Braking natin sa rear, medyo mahina. Parang pang support brake lang yung rear natin. Majority nasa front pa rin talaga. Mag-aalalay lang tong likod kasi napakahina. And naka-brembo kayo sa harap eh. Ang cool nito oh, nailaw. Parang Wonder Woman. Alam nyo, itong quick shifter ng GXS 1000, napaka-smooth eh. Alam nyo, minimal effort lang kumakagat agad yung gear. Hindi katulad ng ibang nahawakan kong motor na may quick shift. Dapat pala dalawang kamay din sa motor na to. Ang lakas ng torque. Hindi katulad ng ibang motor na ginamitan ko na naka-quick shift. Naninira ng sapatos eh. Ayan o, nakikita nyo ba yung sapatos ko? Sa mga motor yan na matigas ang quick shift eh. Ito smooth lang siya eh. So para sa akin, isa sa mga paborito kong feature ni GXS 1000 is yung quick shift nya. Sarap. Handling is very stable, though pakiramdam ko parang mabigat yung harapan natin. Ewan ko mga KTVS ha, siguro naninibago lang ako kasi ngayon na lang tayo ulit nakahawak ng 1000. Pero corners, walang problema dito. KTVS sa engine heat, mainit siya. Nasa hyper naked ba naman tayo eh. Mas maganda kung mas makapal na pantalon yung gamitin nyo, mas makapal na riding pants para hindi ganun kasakit sa hita. Considering ganito yung panahon sa atin dito sa Pilipinas. Ang init, Diyos ko day. Sayang Kojik. Ayun na, mandar na naman yung fan. Guys, pakinggan nyo yung fan na sinasabi ko ha. Ayun yung tunog nya. At ito yung buga nya. Okay. As full tank 95. Guys, nakita nyo naman yung takbuhan natin kanina. In mixed riding style, nakakuha po tayo ng 12 km per liter. Hindi naman 12, sabi natin 12.3. So ganun po kalakasagas yung makina niya. Pero pogi ka naman. Kaya dapat committed kayo. Kung gusto nyo mag 1,000, dapat committed kayo na malakasagas yung mga motor nyo. So kanina, kalahating bar lang yung nabawas sa atin dahil 19 liters yung fuel tank natin at 63 pesos per liter dito sa lugar na to. Eh, mabot tayo ng 467 pesos. Mas maganda siguro kung naka-tail tayo ditong si GXS, no? Para mas kita yung 190 tire nya. Dapat ng fender eh. Okay, tara.
Guys, malamang mayroon magtatanong sa inyo, Sir Jow, wala bang cruise control yan? Unfortunately, wala mga ka-device. Nakita nyo naman sa dash natin, ito hindi po to cruise control ito lang yung button para matagal natin yung mga mode. Gusto nyo ng cruise control, meron namang ino-offer si Suzuki na GSX-S 1000 GT. Yun yung mukhang pating, para siyang sport bike pero nasa touring position. Tawag doon, sports touring. Pero ang ganda rin ng motor na yun So cruise control, wala po dito sa Hyper Naked, pero meron sa GT. Tama ba? Honda, tapos dito. Okay. Kung ikukumpara natin siya sa mga ibang kakompetensya niya, kung ang Yamaha ay may MT-10, magkano ba MT-10? Almost 1 million na rin ang MT-10 yung bago mga Kitty-Pies Mas malakas yon dahil I think 160 horsepower yung meron yung motor na yon. Torque, I think pumapalo ng 110. Ewan ko mga Kitty-Pies pero halimo yung torque nun Malakas din naman ang torque nito, pero iba pa rin kasi ang torque ng mga MT When it comes to design, ewan ko hindi ko kasi trip yung design ng bagong MT-10 Mas gusto ko pa rin yung nauna, parang Android, yung may dalawang mata sa harapan. May dalawang mata pa rin naman yung bago, pero mas prefer ko yung square, hindi yung bilog. Kawasaki ano bang pwedeng i-compete sa Kawasaki? ZH2 hindi kasi ang ZH2 nagtatap yung horsepower no ng 190 ito 150 lang naman. So I think ang better kakompetensya nito is the Z1000. So kung papipiliin nyo ako Z1000 ito Z1000 ata may 700,000 na mga Kitty-Pies. Dahil kulang-kulang sa features yung motor na yon, assistant slipper clutch at all-ins Brembo lang meron doon. Dito tayo, may quick shifter ka na, may riding mode and traction control. Pares pogi, pero siguro mas pipiliin ko yung itsura ng Z1000. Ewan ko that's my opinion. Ano sa inyo mga Kitty-Pies? Honda CB1000R. CB1000R yun yung retro bike nila. 819,000 na ata yung motor na yun. Iba naman approach nun, medyo retro na yung motor na yun. And ito, nasa sport naked tayo And S1000R ng BMW at Ducati Street Fighter, malayong malayo. So kung gusto nyo ng naked bike na medyo budget friendly, though hindi naman sobrang budget friendly, pero kung ikukumpara mo siya sa ibang kakompetensya niya na 1000 naked din, pangalawa to sa may pinakamurang magandang mabibili nyo ngayon. Mas mura yung Z1000, pero kung gusto nyo ng additional features and Suzuki, syempre dito tayo sa GSX-S 1000. Mga Kitty-Pies, ano ang tunog ng K5 na naka-SC Project canister? Ito po siya. Pero nabibitin ako. Mas maganda kung tanggal ng catalytic nito. Pero maganda pa rin naman Ang ganda sa lugar na to. Para akong bumalik ng Melbourne Okay, ito lang tayo saglit. Siguro dito. Maganda view dito Ang ganda. Parang ang sarap huminga kapag ganito yung nakikita mo Okay, final verdict dito sa GSX-S 1000. The K5 got a lot of power. Sobrang lakas niya. Ang ganda ng grunt niya. Screamer bike, screamer engine. Ang ganda yung gulong, malaki yung gulong. Ganda yung itsura. May mga riding modes din tayo and may quick shifter. Ito talaga ang pinakapumuko ng puso ko, yung quick shifter. Napakalambot. Isa siya sa may pinakamalambot na quick shift na nahawakan ko. And it's a reliable bike dahil Suzuki may gawa nito. The only downside for me is the dash. Ewan ko, napaka-dim niya kapag tirik yung araw. Na-adjust naman siguro yung brightness nito, pero kung pang araw-araw ganito yung settings mo, ganito yung nakikita mo, ang hirap niya maispatan. Tsaka hindi gusto yung mga font parang old school masyado. And itong signal light natin sa harapan masyadong malapad. And the tail end, medyo napag-iwan na yung design ng tail end. I mean itong tail light. So yun lang naman, that's our verdict dito sa motor na to. Bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang ulit pasalamatan si Brother Feriel for letting me experience the bike. At least nakagamit tayo ng 1,000, diba? At matagal-tagal kong dinagawa to. Shoutout natin yung mga masugid nating subscriber
na laging nanonood sa channel natin. Hindi ko man ma-shoutout lahat dahil limitado lang yung oras natin. Kay Florent Jim MC Klein Arago, Idol Joe Moto, sana MTO3 naman, always watching here from Cagayan. Florent G, marami pong salamat sa suporta all the way from Cagayan. Nakapunta na ako dyan eh. Oo, alam ko nakapunta na ako dyan nung college ako. MTO3, bakit hindi? Hindi pa ba tayo nakapag-review ng MTO3? R3 pa lang ata. So I hope soon nakapag-review tayo ng MTO3. Florent G, maraming salamat sa suporta mo. Kierl TV, tama? Kyle or Kierl TV. More power loads, Jow. Sana makingiman lang ng sticker mo soon. And pa-shoutout next video mo. Always nanonood ng vlog mo. Sa mga idol ko, sa totoo lang. Yun. Kierl TV, marami pong salamat sa suporta mo. Nakakataba naman ng puso yung comment mo. Thank you dahil isa tayo sa mga idol mo. Kabilang tayo sa mga idols mo. And sabi ni Gabriel Kahatol, ito yung kaklase ko dati nung college eh. Tropa rin to. Pa-shoutout sa tropa ko na si Nixon Sibal Petrola. Lagi nanonood ng videos mo. Thanks. Yun, Brother Nixon, marami pong salamat sa suporta mo. Big shoutout sa'yo. Sana nanonood ka ngayon dito sa JSXS 1000 review natin. And Gab, shoutout din sa'yo. Alam ko nagbabarko ka. Mag-ingat ka palagi dyan. Kapag na-homesick ka, bumili ka na lang ng wifi para may libangan ka dyan. Mga kids guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. Biglang ganun yung boses eh, no? Nakakita lang ng ganitong view eh. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala. Basta tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts. Kung okay ba, kung pasok ba sa taste nyo ang Suzuki GSX-S 1000, ang hyper naked ng Suzuki. Mga cutie pies, see you sa next content.